Ang ngayon nga na Lent sinasabi, remember Jesus came in Okay. to get the sinners, not to talk about the saints. To Oo. get the sinners. So pupunta sila, mabuting bibigyan sila ng payo ni Cardinal Vidal. Okay. Eh, okay na okay yon. Never mind, forget it. Plan lang yan, script lang yan eh. Pero, Okay, so please, let's not get him involved. pero mahalata nyo naman kung sino yung binasbasan. Wala namang nasunog eh. Di ba? Ibig sabihin, pwede pa. Hindi. At saka yun, no, Donasyon. kung ako ando dyan, binigyan ako ng pera. Immediately, thank you, bigay sa charity. Ayan naman ang kailangan natin, hindi ba? Alangan naman. At saka itong mga taong ito, pumupunta sa kanya, hindi naman sila pwedeng pupunta sa kanila na wala silang contribution to the church. Hindi po natural ba? naman nagdodonate yan. Ang importante na hindi ginagamit ni Vidal para sa kanyang sariling purposes. Ayan. Ayan ang importante. God bless po, Archbishop po. Yes. At wag Ay. lang na kayo mag-endorse, ha? Good luck sa iyong paggaling, Maring Winnie. Mamaya magkikita pa tayo. Opo, syempre. Meron tayo hiritan. Oo. Maraming salamat, Maring Winnie Monsod! Ayan, palakpan naman natin. At yan ang ating front page. Narito na ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Malacanang pinag-aaralan na ang rekomendasyon ng National Disaster Coordinating Council na isailalim sa state of calamity ang buong Mindanao. Mga taniman ng mais, saging at nyog sa iba't ibang probinsya natutuyo na rin dahil sa El Nino. Ikalawang batch ng mga ballot box na gagamitin sa eleksyon sa Mayo, inaasahang darating ngayong araw. Commissioner Gregorio Larrazabal, sasagutin ang samot-saring election issues live. Isang dating pulis, arestado matapos ireklamo ng pagpapaputok ng sumpak sa Santa Mesa, Maynila. Canadian tourist na may kapansanan, binugbog ng dalawang lalaki sa istasyon ng tren sa Australia. Gown na ginamit ni US First Lady Michelle Obama sa inaugural ball, idinonate niya sa National Museum of American History. At international singer Akon, nag-record ng kanta na gagamitin sa isang Bollywood film. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. National Disaster Coordinating Council inirekomenda kay Pangulong Arroyo na isailalim ang buong Mindanao sa state of calamity. Yan daw ang mabisang paraan para mapabilis ang paglalatag ng solusyon sa power crisis sa rehiyon. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Mula sa unang kwenta na halos 2 piso, tila pampalubag-loob sa publiko na 91 centavos na lang kada kilowatt-hour ang dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. Pero hindi raw ibig sabihin, ayan ang kabuuan nating papasanin para sa pagkuha ng kuryente mula sa mga plantang gumagamit ng mas mahal na gas at langis. Madaragdagan pa kasi ng 7 sentimo kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente kada buwan, mula Abril hanggang Setyembre. Gayunman ang good news, kung susumahin ay mas mura pa rin ang pautay-utay na dagdag singil na ito ng halos 50 sentimos kada kilowatt-hour, kumpara sa unang kwenta na 1 peso and 83 centavos. Ito ay lubhang magiging malaki at ang impact nito sa consumers ay mangangahulugan na maaring may mga consumers na kinakailangang mangutang upang mabayaran nila ang kanilang bill o kaya naman ay hindi sila talaga makabayad. So tinitingnan natin kung ano yung reasonabling level ng generation charge nang sa ganon ay matulungan din natin ang ating mga consumers. Pero sa Mindanao, hindi lang dagdag singil, kundi ang patuloy pa ring mahahabang brownout ang pinoproblema. Kaya naman ang National Disaster Coordinating Council, inirekomenda na kay Pangulong Arroyo na isailalim sa state of calamity ang buong Mindanao. Sakaling maaprubahan ay mas mapapadali raw nito ang paglabas ng calamity fund na gagamitin para matagdagan ang power capacity sa Mindanao. The budgetary support for this option will be sourced from the calamity fund, both at the national level and the local government units from their era. Now, this option is expected to have faster procurement. Gayunman, kailangan pa rin daw humingi ng saklolo ng gobyerno sa pribadong sektor. Tinataya kasi nga abot sa 5.5 billion pesos ang kakailanganing pondo para mawakasan na ang mga brownout doon. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Samantala, tumitindi ang pinsalang dala ng matinding tagtuyot sa mga hayop at pananim sa iba't ibang probinsya. Darito ang report. Sa kabila ng matinding tag-init na kinakaharap natin ngayon,
Nakatikim ng ambon ang ilang bahagi ng Metro Manila at maging ang probinsya ng Kalinga kahapon. Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi raw ito hudyat ng malakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa bayan ng Magpet sa North Cotabato, aabot na sa halos 44 na milyong piso ang halaga ng produktong saging at mais ang sinira ng tag-init doon. Mayit 650 ektarya ng lupa ang hindi na mapapakinabangan. Sakop nito ang may 21 barangay sa bayan na apektado, ayon sa datos ng Municipal Agricultural Office. Pamemeste naman ng mga coconut beetle at brontis pa sa mga puno ng nyog ang naidulot ng El Nino sa Zamboanga City. Sa isang coconut farm sa lungsod, 10 puno na ng nyog ang namamatay. May 8 namang kasalukuyang inoobserbahan dahil nagsisimula ng matuyo ang mga dahon nito. 4 na kalabaw na sa Daraga, Albay ang namamatay. Sinisisi ng mga magsasaka sa mainit na tubig ang pagkamatay ng mga kalabaw. Nakadagdag pa rito ang napakainit na temperatura na posibleng dahilan para magkasakit pa ang mga kalabaw. Ilang bayan na sa lalawigan ng Albay ang isinailalim sa state of calamity. Bilang tugon naman sa nararanasang tag-init, nagiging mabenta ngayon ang mga pampalamig tulad ng ice cream at ice drops. Sa Kidapawan City, lumalakas daw ang bentahan ng ice cream. Ice drops naman ang paboritong bilin ng mga bata sa bayan na Magpet. Sa halaga kasing 5 piso,